Tingnan ang dulo ng iyong daliri. Isipin ang isang maliit na tuldok na mas maliit pa sa isang butil ng buhangin. Ganoon karami ang fentanyl na sapat para pumatay ng isang malusog na nasa hustong gulang. Hindi ito isang kwento ng katatakutan, ito ay isang totoong estadistika. Ang fentanyl ay dating ginawa bilang huling lunas para sa mga pasyenteng may cancer, mga taong wala ng ibang maitutulong. Ito ay halos 100 beses na mas malakas kaysa sa morphine. Isipin mo na lang ang bilang na iyon, 100 beses na mas malakas. Kapag ang sangkap na ito ay pumasok sa daluyan ng dugo, ang utak ay nasasamid sa sarap. Ngunit kasabay nito, pinapatay nito ang signal para huminga. Ang tao ay hindi nasasamid sa sakit, sila ay tahimik na humihinto sa paghinga. At hindi na nagigising. Kaya naman ang karamihan sa mga pagkamatay ay parang panaginip. Walang mga kumbulsyon, walang mga sigaw. Humiga ka, at iyon lang. Napapansin lamang ng mga tao sa malapit pagkatapos ng ilang oras. Minsan ay hindi hanggang sa susunod na umaga. Sa nakalipas na 10 taon, ang fentanyl ay nakapatay ng mas maraming Amerikano kaysa sa buong digmaang Vietnam. Mahigit 200 pagkamatay araw-araw. Sa isang bansa lamang. Mula sa isang sangkap lamang. At ito ang tunay na nakakatakot, karamihan sa kanila ay hindi karaniwang mga adik sa kalye. Sila ay mga ordinaryong tao, may mga trabaho, pamilya, apartment. Ang ilan ay nagsimula sa mga table tasks pagkatapos ng operasyon. Ganoon lang ang nangyari. Ang fentanyl ay hindi namimili. Hindi mahalaga kung gaano ka nakatanda, kung may pera ka, o kung saan ka nakatira. Isang gamit lang at ang utak mo ay hindi na katulad ng dati. Kaya naman kailangang malaman ito ng lahat. Hindi para matakot, kundi para maintindihan. Mapanganib ang fentanyl hindi lamang sa mga gumagamit nito. Nawawala ng malay ang mga pulis sa buong mundo sa pamamagitan lamang ng paghawak sa isang sobre na naglalaman ng puting pulbos. Walang iniksyon, walang tableta, isang daliri lamang ang dumadampi sa pakete. Madaling dumaan ang sangkap na ito sa balat. Ilang di nakikitang partikulo at ang isang tao ay nawawala ng malay sa loob ng ilang segundo. Kaya naman, kapag nakakahuli ng mga kahina-hinalang pulbos, nagsusuot na sila ngayon ng kumpletong kagamitang pamproteksyon tulad ng kapag nagtatrabaho sa mga lason. Ang balat ng tao ay hindi hadlang sa sangkap na ito. Mas mabilis itong dumadaan dito kaysa sa karamihan ng mga medikal na gel. Ito ang prinsipyo sa likod ng mga pain reliever patch, sinasadya nilang ipinapasok ang sangkap ng direkta sa daluyan ng dugo. Matagal nang alam ng mga kriminal ang katangiang ito. Ang pulbos ay nakatago sa mga liham, postcard, maging sa mga drawing ng mga bata. Binubuksan ng tao ang sobre, nilalanghap ang alikabok at hindi namamalayan na nakatanggap na lang sila ng nakamamatay na dosis. Halos hindi pinag-iiba ng customs ang mga naturang pakete mula sa mga ordinaryong pakete. Mayroong ilang mga kaso ng mga kartero na na-hospital pagkatapos lamang pag-uri-uriin ang mga pakete. Wala silang ideya. Nag-aalis lang sila ng mga pakete at biglang nawala ng malay doon mismo sa trabaho. Kinailangang baguhin agad ng mga serbisyong pang-emerhensya ang kanilang mga protocol. Ngayon, bago pumasok sa isang apartment kung saan maaaring naroroon ang sangkap na ito, nagsusuot muna sila ng kumpletong hazmat suit. Dahil isang aksidenteng pagkakamali lang ang kailangan. Hindi lang ito isang teorya, ito ay mga totoong kaso mula sa mga ulat. May mga lungsod sa Amerika kung saan ang mga tao ay pag-alagala sa mga kalye sa araw, nakayuko. Hindi sila natutamba, hindi sila sumisigaw, sila ay naninigas lamang sa kakaibang posisyon sa gitna ng bangkita. Matagal nang tumigil sa pag-ikot ang mga lokal. Para sa kanila, ito ay isang normal na eksena. Hindi sila may sakit o lasing. Ito ang mga taong high sa fentanyl. Ang sangkap ay nagdudulot ng isang espesyal na uri ng pamamanhid, ang katawan ay yumuyuko at naninigas habang naglalakad. Ang isang tao ay maaaring tumayo ng ganito ng ilang oras pagkatapos ay magising at magpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Ang buong kapitbahayan ay naging bawal sa mga turista at bihirang makita ng mga pulis. Nagsara ang mga tindahan. Nagsara ang mga kafe. Tanging mga batika at dispensaryo ng karayom ang natitira. Hindi ito isang pelikula, ito ay mga totoong address sa mga mapa ng mga pangunahing lungsod sa Amerika. Nagdedeklara ang mga autoridad ng state of emergency. Ang ilang mga lungsod ay gumagastos ng mas malaki sa mga antidote ng overdose kaysa sa mga aklat aralin sa paaralan. Kung wala ang antidote na ito, ang mga tao ay namamatay mismo sa mga kalye at walang makakarating sa kanila sa oras. Ang mga tripulante ng ambulansya sa mga lugar na ito ay tinatawag sa parehong address ng ilang beses sa isang gabi. Isang tao ang nag-overdose ng 3 beses sa isang linggo. Paulit-ulit silang ibinabalik mula sa bingit ng kapahamakan. Imposibleng tanggihan at lubos itong nauunawaan ng lahat. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ito nangyayari sa isang liblib na slum. Nangyayari ito sa tabi ng mga ordinaryong gusaling tirahan, sa tabi ng mga paaralan, sa tabi ng mga palaruan. At nasanay na lang ang mga residente dito dahil wala pang ibang solusyon na natatagpuan.
Naimbento ang fentanyl noong 1962 bilang mas purong alternatibo sa morphine. Isang siyentipikong Belgian ang nagnais na lumikha ng isang ligtas na painkiller. Wala siyang ideya na pagkalipas ng kalahating siglo, ang kanyang imbensyon ay magiging pinakamalalang gamot sa planeta. Naging maayos ang lahat sa unang ilang taon. Ang substansya ay ginagamit lamang sa mga malalaking operasyon, mahigpit na nasa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Pagkatapos ay nagsimula itong gawin bilang mga patch at tableta para sa paggamit sa bahay. At doon nagkamali ang lahat. Ang malalaking kumpanya ng parmasutiko ay nagsimulang aktibong i-promote ang mga patch na ito sa pamamagitan ng mga doktor. Inireseta ito ng mga doktor para sa lahat ng bagay mula sa sakit sa likod hanggang sa sakit ng ngipin. Binabayaran sila para dito, hindi palaging lantaran, minsan sa pamamagitan ng mga komperensya at mamahaling regalo. Nang mabunyag ang iskandalo, maraming malalaking kumpanya ang nagbayad ng bilyon-bilyong dolyar na multa. Ngunit ang mga adik ay nasa kalye na. Naubusan ng mga race ATA at bumaling sila sa ilegal na merkado. Doon, ang fentanyl ay naging mas mura kaysa sa anumang bagay. Ngayon, ang ilegal na fentanyl ay ginagawa sa mga lihim na laboratorio, pangunahin na sa Asia. Ipinupuslit nila ito sa pamamagitan ng regular na koreo, itinatago ito sa mga paninda. Ang isang maliit na pakete ay naglalaman ng sapat na dosis upang pumatay ng libo-libo. Sa panlabas, parang isang regular na pakete mula sa isang online store. Dinaragdagan ng mga dealer ng fentanyl ang ibang sangkap para mapahusay ang epekto. Hindi nga alam ng mamimili kung ano ang kanilang binibili. Akala nila ay may nakukuha silang pamilyar na gamot, ngunit ang totoo ay kontaminado ito ng isang nakamamatay na additive. Ganito mismo ang namamatay ang mga taong hindi sinasadyang uminom ng fentanyl. Ang paglaya mula sa addiction sa fentanyl ay isa sa mga pinakamahirap na gawain sa modernong medisina. Ang substansyang ito ay lubos na nagbabago ng sistema ng utak, kaya kahit na matapos ang isang taon ng pag-inom, bumabalik ang mga pagnanasa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang pamilyar na amoy o lugar. Ang pag-withdraw sa fentanyl ay hindi lamang isang pakiramdam ng karamdaman. Ito ay tumatagal ng ilang araw, kung kailan literal na nababaliw ang katawan. Pananakit, pagsusuka, parang nasusunog na pakiramdam at walang ginhawa. Dito bumabalik ang karamihan sa mga tao. Gumagamit ang mga doktor ng mga espesyal na pamalit na sumasakop sa parehong mga bahagi ng utak, ngunit hindi nagdudulot ng euphoria. Binabawasan nito ang mga pagnanasa at nakakatulong na maiwasan ang pagbabalik. Ngunit kailangan itong inumin ng ilang buwan, minsan ay mga taon. Isa rin itong addiction, ngunit madali lang itong makontrol. Lahat ng nakaligtas ay nagsasabi ng parehong bagay, halos imposibleng makalaya ng mag-isa. Kailangan mo ng mga tao sa paligid mo, isang taong hindi ka hahayaang mawala sa gabi. Karamihan sa mga kwento ng paggaling ay nagsisimula sa isang taong hindi tumalikod sa tamang sandali. Ang fentanyl ngayon ay matatagpuan kahit sa mga tabletang ibinebenta bilang isang ganap na kakaibang substansya. Iniisip ng mga tao na umiinom sila ng isang bagay na pamilyar, ngunit sa loob ay isang nakamamatay na additive. Maaari itong mangyari sa sinuman. Literal na kahit sino ay pumayag na subukan ito. Ito ang kwento ng isang kapitbahay, isang kaklase, isang kasamahan. Tungkol sa isang taong nagsabi sa kanilang sarili, isang beses lang ito, ang pagkaalam nito ay nangangahulugan na may pagkakataon kang hindi mapunta sa kanilang kalagayan. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.